Brother Topper sa ating opening prayer. Let's bow down our heads and let us pray. Panganahan tayo ni Brother Topper. Sige po, tayo manalangin. Salamat Panginoon sa gabing ito, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin. Tulad nga na napakabuti mo, padaki-dakilang yung pangalan. Sa gabing ito, ikaw ang siyang manguna. Tunay nga Panginoon na ikaw ang maghayag ng sarili mo sa amin. Wala kaming kakayanan na unawain ang bawat salita na ibinibigay mo sa amin, bagkus ikaw mismo ang magpaunawa nito sa amin. I-guide mo kami sa lahat ng gagawin namin, sa lahat ng mapapakinig namin ngayong gabi. Itong book of Galatia, Panginoon, ay tunay nga na may pamuhay namin, Panginoon. At tunay na wala kaming magagawa kung wala ka. Sa gabing ito muli, tinatas ka namin, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Thank you. Thank you. Salamat po sa bawat isa and welcome everyone. So kasama natin ngayon si Ate Rosnel, si Janelle, si Arlene, si Almini, si Tuper. Ang kasama ko sa bahay ngayon si Kaylin, si Lloyd, si Joseph at si yun lang. So yun po, magandang gabi po sa bawat isa. And this is the continuation of our Zoom Bible reading ng Book of Galatians chapter 3. So those who don't know, yung schedule po ng ating Zoom Bible reading will be on Tuesday and Wednesday lang. Kasi po ako ay nagtatrabaho din sa school bilang isang teacher. So medyo nahihirapan ako sa schedule ko. Ang inano ko na lang ay Tuesday, Wednesday. Parang yun yung naging commitment ko when it comes to teaching sa atin pong Zoom Bible reading. Ano? So yun po, thank you so much for everyone. So let's just have a quick overview nung Book of Galatians. Last week po, pinag-aralan natin yung chapters 1 and 2 kung saan si Paul ay dinepend niya yung true gospel to his apostleship, yung kanyang calling, kung saan ba siya nagmula, saan ba siya nanggaling. So Paul depended it na yung unang-una, yung calling niya ay hindi nagmula sa kanyang sarili, kundi ito yung nagmula mismo sa Panginoon. Pangalawa, yung words na kanyang nare-receive is not from any man or from any apostles, but it comes directly from the Lord. Ano? And isa po sa mga talaga naging focus niya dun is yung pagde-depend dun sa true gospel, which is we receive by our salvation through faith and not by our own works. And then ngayon pong chapter 3, explain naman po ni Paul yung kung paano tayo naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya at hindi bunga ng ating mga gawa. So by faith and not by law. And then chapter 4 to 6, we will focus naman sa mga practical implications ng atin pong pamumuhay bilang tayo po ay nasa espiritu, ano. And siguro kung nabasa niyo yung kung nabasa niyo kanina yung Galatians chapter 3, ako personally medyo natatawa ako habang pinapakinggan ko siya kasi nai-imagine ko yung parang nagalit ni Paul or yung inis ni Paul habang nagtuturo siya. Pero with that being said, if we look at the heart of Book of Galatians, dalawa lang talaga yung pinakang ano niya eh. Dalawa yung pinakang pinopoint ni Pablo. The first one is the law was never meant to save. Yung law is hindi talaga siya nadyan upang iligtas ka or to bring salvation. And then the other one is God's promise to Abraham is to fulfilled only through faith in Christ. Kung makikita natin, even sa chapter 3, we can read na even si Abraham, yung justification niya o yung blessing na natanggap niya is not really about his work or yung obedience na, kundi sinasabi dun, kung mabasa natin sa chapter 3, na yung salvation and yung blessing and yung favor na receive ni Abraham comes from his faith to our God. So, yun po yung mga makikita nating mga lessons at mga pinakang pinupunti ni Pablo when it comes to his message. So, dadako na tayo sa ating 3 important points. This is quite short kasi maiksi lang din naman yung ating yung buong chapter 3. So, let's read number 1. Sino pong gustong bumasa? Lesson number 1. Ako. Ayan, ito pa daw.
Lesson number 1, salvation is by faith alone, not by effort. Okay. Sige, basahin mo na rin po yung verse sa sunod. Sige. Sabi sa Galatia, chapter 3, verse 11, malinaw na walang taong pinapawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang taong pinawalang sala dahil sa pananampalataya ay mabubuhay. Amen, amen. Napakalinaw po ng sinasabi dito that first, yung faith natin comes from our trust to our God and not based on our performance or our obedience sa law. Yung ating hindi po siya nababase sa ating pagsunod o ating obedience sa batas. Kasi kung mababasa po natin dito, the law demands perfection. Ang dinire-require ng law, kaya nga yung mga nagsasabi na hindi, dapat may grace, meron ding law. Pero if you would like to fulfill the law, dapat perfect ka because the law demands perfection. On the other hand, kung titingnan naman po natin, faith depends on God. Not on your performance, not on your own action, not on your obedience, but your trust and belief and dependent on our God alone. So if you look at it, parang ang illustration niya na ang salvation at ang atin pong regalo, ang salvation po na ino-offer sa atin ng Panginoon is hindi siya badge o hindi siya medal or hindi siya honor or certificate na natanggap mo because you earn it. It is like a gift that you simply receive. Amen? So when we talk about salvation, when we talk about our forgiveness of our sin, when we talk about our righteousness, it is not a badge that you receive, that you earn, but it is like a gift that you receive. Isa po siyang regalo na simply tinanggap lang natin. Amen? Amen. Kung mababasa din po natin sa Habakkuk chapter 2 verse 4, he said, ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pananampalataya. And it also mirrors here yung nakalagay dito sa huling part. Sinabi dito, ang taong pinawalang sala dahil sa pananampalataya ay mabubuhay. Amen? So, ang tinutukoy po ditong buhay, hindi lang yung buhay natin dito sa lupa, but our eternal life. So in the new covenant, we live from acceptance and not for acceptance. Ibig sabihin po, tayo yung paggawa natin ng mabuti, hindi natin ginagawa upang tanggapin tayo ng Panginoon, kundi ito po'y ginagawa natin knowing na tayo ay tinanggap na ng Panginoon. Amen po ba? Ang atin pong obedience, ang ating love, ang ating kindness, yung mga bagay pong ito ay hindi nagbubunga ng kaligtasan, kundi ito ay bunga ng ating kaligtasan. Hindi yung kapag mas madami kang nagawang mabuti, ay magkakaroon ka ng bunga ng kaligtasan. Parang yun yung reward mo. Hindi po ganon. Kundi dahil ikaw ay niligtas na, dahil ikaw ay new creation na, you are the righteousness of Christ, yung love, yung kindness, yung obedience, nagpo-flow na lang sa'yo. Amen? So, kung makikita natin, even if we read yung chapter 3, we can see na yung plan talaga ng Lord sa atin is not to obey the law. Because yung law talaga, ang nire-require niya perfection. None of us are perfect. And yung illustration dito ni Abraham, yung nagpapakita na even in the beginning, it is intended or parang plan A talaga ng Panginoon na tayo ay maligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa pananampalataya saan, Kuya Kenneth? Pananampalataya sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Amen? Malinaw po ba? Amen. Praise God. Sino po ang gustong bumasa ng number 2 natin? Lesson number 2. Anyone? Sino mo ngayon? Ako na lang ulit. Sino daw? Ako na lang. Yan, si Ate Rosnel. Sige, Ate Rosnel. Lesson 2. The law reveals sin but cannot save. Oh, sige, basahin na din natin yung verse. Basahin ko? Sige, Ate. Sorry. Galatia chapter 3 verse 24. Kaya nga ang kautusan ay naging tagapagturo natin hanggang sa dumating si Kristo. Roma chapter 3 verse 20.
walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Thank you, Ate Rosnel. So, napakalinaw, Galatians chapter 3, verse 24. Sinasabi dito, dinidescribe na yung kautosan daw ay naging tagapagturo sa atin. Sa ibang version ay guardian or parang escort or parang guide mo. So, the law was there bilang ating guide at nagpapakita sa atin kung gaano ka kadumi. And it is not meant to save you. The law was not meant to save you because no one, if we can read from the Bible, simula po nung ginawa ang batas hanggang ito ay dumating ang Panginoong Hesus, sinabi niya sa kanyang salita na walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ang lahat ay nagkasala. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala. Wala kahit isa. So if we look at the Old Testament, if we look at the book of Moses, yung law ni Moses, ang ang description ng ng law of Moses is para siyang mirror o salamin. Ang salamin, kahit tingnan mo siya ng tingnan, kung kahit gaano pa yan kalinaw, hindi ka niyan pwedeng gawing malinis. Kundi pinapakita lang nito yung iyong kamalian. Sa pamamagitan po ng pagtingin natin sa batas, nalalaman mo, are pala hindi ko nasunod. Are pala hindi ko pala kayang gawin. So you just look at yourself and makire-realize mo na you are incapable of saving yourself. Kumbaga habang tumatagal, habang nababasa mo yung batas, nalalaman mo yung katotohanan tungkol sa kautusan ni Moses, the more you see yourself na you are unable, incapable of saving yourself. Kaya nga, kailangan mo ng tagapagligtas. You need a savior. Pwede bang i-chat natin dyan sa ating chat box, I need a savior. All of us, bawat isa po sa atin ay kailangan natin ng tagapagligtas. So Romans chapter 3 verse 20, binasa din po nito. Walang taong napawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Because like what I said, ang requirements ng law is perfection and none of us can follow it. Kaya nga nabasa din natin, di ba, sa chapter 1 and chapter 2 ng Galatians, sinabi doon, if yung pag-obey natin sa law can save us, di ibig sabihin yung pagbaba ni Kristo dito sa lupa ay nagpapakita na ito ay walang halaga o it doesn't make sense o wala siyang pakinabang. So right now, Kuya Kenneth, paano yun bilang isang mananampalataya? Paano ka mabubuhay kung hindi sa pamamagitan ng law, kundi sa pamamagitan ng mga batas na ito? Kaya dito po yung sinasabi ng Panginoon that we do not live by sight, but we live by faith. And also, we should be led by the Holy Spirit when we live. Kaya Kenneth, ano ba ibig sabihin to be led by the Holy Spirit? When you are led by the Holy Spirit in your lifestyle, meron kang nitong mga bunga na to. You have patience, you have love, you have kindness, you have self-control. It just shows na hindi mo ginagawa itong mga bagay na to dahil merong rules na ibinigay sa iyo, kundi nagagawa mo itong mga bagay na to because it is the Holy Spirit working in you and working through you. Amen? So, para siyang yung law o yung pagsunod natin sa Panginoon is hindi nakasulat or it is not written on the law, but it is written on our heart and we live by it day by day. Amen? So, hindi yung kung ano lang yung sinabi ng batas, ay ito lang pala yung gagawin ko kasi yun ang nakalagay sa batas. Kundi, we are led by the Holy Spirit. Amen. So, yung law, even actually, kung mababasa po natin yung Book of Moses, yung law, nagpo-point din siya kay Christ. Even the law, nagpo-point siya dun sa pagdating ng Panginoong Hesus na all of us are incapable of saving ourselves. Na bawat isa po sa atin ay talagang walang kakayanan at habang nilalagay mo yung sarili mo sa ilalim ng batas, the more you see yourself na ikaw ay hindi karapat-dapat, the more you see yourself under the lens of the law, the more na nakikita mo yung sarili mo na ikaw ay walang kakayanan, the more na nakikita mo na ikaw ay marumi, the more na nakikita mo that you are imperfect, the more that you see that you have sinful nature in your heart. Pero ang kabaligtaran naman, on the other hand, if you look at yourself with faith, nakikita naman natin kung ano yung ginawa sa iyo ng Panginoon, that you are a child of God.
the more that you see yourself in the lens of faith, the more naman na nakikita mo that you are forgiven through the action, through the obedience, and through the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Pwede bang chat natin yan sa ating chat box? I am saved. Saan ang aking ano? I am saved by faith and not by works. Amen. I am saved by faith and not by works. Amen. Yan. Number 3 po. This is our last point from our lesson 3. Sinong pwedeng bumasa? Sino man na dyan? Okay, basahin ko na. Okay. Our true identity is in Christ alone. Amen. Sige, basahin mo na din itong slide na to. And sa key verse, Galatia 3:26, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Amen. Thank you, Topet. Makikita natin dito yung lesson 3. Sabi dito, our true identity is in Christ alone. Yung iyong tunay na katangian, sino ka ba? Yung identity, yung pagkakakilanlan mo ay nakukuha daw sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So it is not about your race, ano bang lahi mo, Pilipino ka ba, Chinese, Japanese, 'di ba? Kung ikaw ba yung anong status mo, mayaman ka ba, mahirap, single, married, anumang gender mo. So it is not based on those characteristic. So ang binabasihan na lang natin dito is your position in Christ. Kaya nga po, kung mababasa po natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi doon, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Amen. So when we look at ourselves, nakikita natin yung identity natin sa harapan ng Panginoon na hindi na ikaw yung dating ikaw, na matigas ang ulo, na makulit, na walang pake sa pagdating sa mga spiritual na bagay, because sinabi dito na hindi na ikaw yung dating ikaw. The old has gone and the new has come. Ikaw ay bagong nilalang na. So hindi ka na stranger sa harapan ng Panginoon. You are no longer an enemy of God. But sa kabilang banda, you are a child of God. You are a child of God. At hindi ka lang basta servants, kundi sinasabi ng Biblia that you are also heirs o tagapagmana ng Panginoong Hesus. Amen. And kung makikita po natin sa Bible, actually dinidescribe dito na yung ating pagkapanganak muli, kaya nga po meron tayong tinatawag na born again. To be born again is to be born in spirit and to be born in heaven. Sinabi po sa ibang version. To be born again is to be born in a new family. Kaya nga po sabi doon, hindi makakita ang sino man ng kaharian ng Panginoon kung hindi siya maipanganak na muli. Sapagkat, di ba parang bawat isa sa atin, katulad natin, bago ka maging miyembro ng isang pamilya, dapat ikaw ay maipanganak muna. Kagaya din po sa Espiritu, bago ka maging bahagi ng pamilya ng Espiritu ng Panginoon, bahagi ng family ng Panginoon, you have to be born of the Spirit. Amen. Amen. So, who we are in Christ defines everything. Kung sino tayo sa harapan ng Panginoon, it doesn't matter kung ano yung sinasabi ng kapitbahay mo, ng nanay mo, ng ate mo. Ang basihan mo ay kung sino ka sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po, if we look at the Bible and you believe that what the Bible is saying is true, hindi siya madali, ang isang taong kilala niya kung sino siya sa harapan ng Panginoon, hindi siya madaling maapektuhan ng sinasabi ng iba because he knows his standing, alam niya ang posisyon niya sa harapan ng Panginoon. Pwedeng sabihin sa'yo ng kapitbahay mo na malas ka, pwedeng sabihin sa'yo ng ano mo na wala kang mararating sa buhay, pwedeng sabihin ng kung sino mang tao sa paligid mo that you are incapable, na ikaw ay malas, that you are not blessed. But if you believe that you are a child of God, that I am favored, I am blessed, that I am loved by the Lord, at ito pong bagay na ito ipinamuhay natin at pinaniwalaan natin kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon, then ikaw po ay delikado ka. You are not, alam mo yun, parang isa kang tao na dapat ingatan ka ng ibang tao kasi yung mga taong alam nila kung sino sila, hindi agad sila nagagapi ng kaaway. Amen. Hindi agad sila nasesway ng kaaway, hindi agad sila na di-deceive ng kaaway. Kaya nga po, napakahalaga na alam natin kung ano yung
identity natin sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen. And kung makikita po natin dito, the Galatians chapter 3, ito na po yung, this is our summary or conclusion. Kung makikita po natin, Galatians chapter 3 shows why grace must lead to gratitude, not law. Kung makikita po natin, yung law, kapag sinabi dito, pag ikaw daw ay nagpailalim sa law, ikaw daw ay nasa ilalim ng sumpa. Subalit kung pag po tayo nasa ilalim ng biyaya, ikaw naman ay puno ng pasasalamat. Puno ka ng gratitude. Amen. Because you know that despite that you are undeserving, hindi mo naman pinagpaguran yan, hindi mo na pinaghirapan, pero natanggap mo yung isang bagay, and then meron kang pasasalamat sapagkat alam mo na itong bagay na to ay bigay at regalo sa iyo ng Panginoon. Amen. So not by our effort, not by our obedience, but through our trust and belief on what Christ has done for all of us. Sapagkat sabi ko nga, paulit-ulit kong sinasabi, ang biyaya at ang sakripisyo ng Panginoon sa atin is enough. Christ is enough. His grace is enough. Amen. 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 Praise God. Praise God. Salamat po. Thank you for joining us tonight, and tayo po ay magkita-kita bukas. Pero bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo po muna ay mag-picture taking. Yan. Si Bobby. Sige po, tayo po ay mag-picture. Almini, at Arlene. Let's take a picture taking. Okay, one. Hello. Okay, 1, 2, 3. Isa pa po. Chapter 3. 1, 2, 3. Nagaya yung emoji. So yun, thank you everyone. Ingat kayo. Salamat. Kala mo hindi magkakasama tayong lahat kanina. Thank you. Thank you, Ate Bye-bye. Rosnel. Bye-bye. Thank you. Pasabi kay Kuya Carla, happy birthday. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you everyone.